binibigyan tayo ng knowledge at least ng mga pagsubok. So this morning, I want to introduce to you, to all of us, our speaker. Almost 20 years na po siya nagpapastor from Gracious Father Bible Baptist Church, Padre Garcia. Amen. Padre Garcia, ano po. And then, ating pong welcome this morning, Pastor Manuel Abania. Amen. Sir Jazz, dito pala ang pastor's wife pala ay pinagsasalita mo ng pamilya pastor. Paano ko gagawin sa inyo? Wala akong sa amin. Kaya naman, are you praying for your pastor? Amen. Kung kayo may mga pinag-pray na tao, at hindi may pinag-pray ang pastor nyo, kung naman hindi pa dinidinig nila ng prayer. Naintindihan niyo po kayo sabihin. Kung meron kayong unang dinipray na tao, sino ko man ay yung pastor. At kung ako pitatanungin niyo, ang pangunahin dapat pag-pray niyo sa pastor niyo ay magkaroon ng asawa. Amen. Hindi ko pinukulit yan, magamit pinukulit ko talaga. Kasi mahirap sa ministry ang walang patuwang. Diba? So, magamat hindi lahat ay niloob ng Panginoon na magkaroon ng patuwang sa buhay, pero sa ministry napakaganda. So, I'm serious about this. I'm taking the opportunity to encourage you to pray for your pastor and pray for him that the Lord will provide him a help meet. Amen? Hindi ko katulong, hindi katulong. Help meet, partner in the ministry. Amen? Kasi, may the Lord find us faithful eh. Magtanong ko lang kayo. Ang katapatan ba, saan sinusukat? Sa umpisa o sa katapusan? Sa simula o katapusan? Sa katapusan. Kasi marami nagsisimula ng maganda, hindi natatapos ng maayos. Sabihin ba natin matapat yun? Pabuti pa yung sa simula, medyo, tayo mga Kristyano, nung una tayong taon, limang 3 taon, dami tayong pasoy na ginagawa. Dahil tayo anak ng Diyos, kapapalo ni Lord, natututo tayo. Amen? Kayo ba'y pinapalo ni Lord? Kung hindi ako pinapalo ni Lord, hindi ako dapat magsaya. Ibig sabihin, hindi kayo anak. Ako, pinapalo ni Lord. Isang araw lang, pinalo niya ako. Yan. So, bakit? Napalo tayo ni Lord. Pag meron akong ginagawang mali, sinasabi agad sa akin, by the way. Because gusto ng Lord na makatapos ako ng ikatapatan. Amen? So I just like to encourage everyone. Thank you, Pastor Josh, sa iyong katapatan. Ang iyong pastor po ay aming mahal. Yan po ay aming kaibigan. Ang po'y mahalaga. By the way, sa August 2, which is our World Missions Conference, whole day po yan. Mag-start ng August 1 yan, Thursday night, kick-off service. At whole day ng August 2, from 8:30 hanggang 7 p.m. po yan. And then anniversary po ng August 4, which is Sunday afternoon sa Gawin ko. So, extend ako ng invitation yung pastor. Sana ma-imbitahan ko po kayo at kung sino man isasama na yung pastor. Ano po? Kayo po welcome. Kasi ang ating pong gawain ay magkatuang sa gawain. Amen? So, Pastor Josh, bago ko, gano'ng katagal na akong preaching? Mga 3 oras lang. Hindi ko sabihin sa 3 oras. So, mga 5. May kasunod pa ba akong preacher this morning? Okay. Masaya akong marinig yan. Ibig sabihin, hanggang alas 12 tayo, no? Okay. Buksan natin yung Bible sa 1 Corinthians chapter 4. What I'm serious about is, mga kapatid, you pray for Pastor Josh. Are you praying for him? Amen. Yung totoo. Sino nag-pray kay Pastor Josh? Amen. Baka sabi mo na sa dalaga, ako basta pinipray ko siya. Ganito rin pala sa inyo, pag nababag sa akin ng live, dinala ko siya kakita natin. Okay. 1 Corinthians chapter 4, nabasa na kanina. Pero let's read back verses 1 and 2 only. Amen? Okay. Dahil 2 verses na lang ating babasahin, magbasa po tayo ng sama-sama. When you read the Word of God, you read with meditation. When I say meditation, huwag niyo basta binabasa. Basahin mo yung inuulawa. Okay. Dahan-dahan
at yung inyong tag dito pinagbubulay-bulayan. Okay? 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, sabay-sabay na po tayo, marahan, basa. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So required po na kung kay minister ni Kristo, which is servant, ibig sabihin, required po na kung kay steward ni Kristo, dapat faithful ka. Okay, required. Kung hindi mo kaya maging faithful na minister or steward ni Kristo, huwag kang mag-minister. Okay, huwag kang maglingkod. Kung hindi mo kaya maging faithful until the end bilang katiwala ni Kristo, huwag ka na lang tumanggap ng pagkakatiwala. Bakit po? It is a requirement. Are you ready? Kayo ay pupunta kayo sa mga government agency, let's say mag-apply ka ng passport, may requirement. Dumating ka, wala kang dalang birth certificate. A requirement lang. So, hindi ka pumalit yun. Are you taking it? Nakuha niyo po ba? Yeah. Kasi minsan, gusto natin maglingkod, pero para bang lang, maging matapat hanggang doon, para natin sinusubukan. Diba? Although we would like to encourage everyone to serve, but we have to understand this, ang pag-serve sa Panginoon ay nangangailangan ng katapatan. So ngayong umaga, pag-aralan natin ang pamagat according to the theme, May the Lord find us faithful. Dakilang Ama, salamat na iyong isinubo ang imbugtong na anak na si Jesus, na siyang pumako ng lahat ng kaparasahan dapat ay sa amin. Siya ay namatay upang bayaran ng aming kasalanan, nagbubo ng banal na dugo upang kami magkaroon muli ng malinis na kalalagayan at itsura sa harapan. Sapagkat tanging dugo niyang banal, ang may kapangyarihan kami ibalik sa estado ng kabanalan. Salamat na siya inilibing, ngunit hindi na nalagti doon, at sa ikatlong araw ay bumangon upang patunayan na siya naiba sa lahat na nagpapakilalang Diyos. Lahat na nagpakilalang sila Diyos yung makapangyarihan na mamatay hanggang ngayon ay patay. Ngunit ang aming Panginoon ay nabubuhay at nakaluklok sa kanyang Ama sa oras nito. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay tulungan ang mga minamahal kong kapatid dito sa mataas na kahoy ay inibigyan ng kataimtiman at ang puso handang tumanggap ng iyong pangaral upang hindi lang mahamon, kundi mabago rin salita. Salamat sa buhay ni Pastor Charles, Lord, sa pagsusuko niya ng buhay sa isang ministeryo. Salamat sa katapatan na kanyang pinakita. Ang aking hiling na po, Lord, ibigyan siya ng isang babaeng nagmamahal sa iyo at mamahalin siya ng puso na makakataon niya hanggang sa dulo ng takbuhin ng paglilingkod ay ikatapatang gagamutin ang iyong panamagan. Samahan niyo kami, Lord, i-bless niyo po salita at ang bawat sang narito. In Jesus' name we pray. Amen. So, upo na po tayo. So, the title is, May the Lord find us faithful. Okay? So, kayo ay aking hamunin na i-ready niyo ang inyong Bible kasi mahaba po talagang aralin itong pagtungkol sa faithfulness. At actually, meron pa akong 5 puntos. Pero 3 puntos lang isi-share ko sa inyo ng umaga. Okay? So, una, pag-aralan muna natin yung salitang faithful. Kasi malawak yan eh. Ano ba yung matapat? Okay? Ngayon, nag-isip ako, habi ko, Lord, anong mga salita ang magbibigay ng paglalarawan ng katapatan? So, kinuha ko po yung acronym na faithful at yan ang ating pag-aaralan muna as a background. Kasi para makita natin, basta ako, nagtatapat ako. Ano ibig mo sabihin nagtatapat ka? Ako gusto kong maging matapat. Ano ibig mo sabihin ko nung gusto maging matapat? Ito po mga salita na aking ipakikita sa inyo bilang instruction ay magbibigay sa atin ng paglalarawan ng isang tao, Kristiyano, na kapag meron ka nito, meron kang katapatan sa Panginoon. Okay? So number 1. So faithful, acronym po, bababa, F. Pag po F, ibig sabihin, fearing the Lord. Can we check that? So ang faithful, may takot sa Diyos. Pag sabing takot sa Diyos, respect or reverence to God. Okay? Mayroon takot, respect sa Diyos. Okay? Kung magaling ka sa mga bagay na ginagawa mo at wala kang respeto sa Diyos, hindi ka pa rin matapat. Limanin po kasi, alam niyo, madaling gumawa ng ginagawa sa simbahan. Umawi, tumugtog,
Diba? Anything na ginagawa natin, which is good part of faithful life. Pero ang ibang tao nagagawa din niya kahit walang takot sa Diyos. Ang Katoliko ko, baka hindi nyo alam, lumuluhod pa ako yan pag nagdarasal. Kayo nga, hindi naluhod eh. Nakita nyo, ang nagagawa nila ay mission dito sa atin. Madaling araw pa, nasa simbahan ng mga yan. Ang baptist, laging late. Diba? Nagigits ba kayo? Naintindihan nyo na, diba? So, gusto kong makita sa inyo. Pero ang tunay na Kristiyanong may katapatan, una sa lahat, ang puso ay pinakikitaan ng takot sa Diyos. Respeto. Ano yung A? Available for the Lord. Ang matapat, naandyan. Available. Naandyan. Andiyan pa ba kayo? Salamat, nandito kayo. Available kayo sa gawain. So, kung masabi, kayo may katapatan sa pagdalo sa Panginoon. Diba? Pag sinabing available, ready for serving, handa para maglingkod. Kasi gusto kong maglingkod, nasaan ka, nasa barko, para nangyari yun. Dapat narito ka. Diba? So ready for serving, available yan. Ang I naman ay inspired by the Lord. Pag sinabing inspired by the Lord, alam niyo yung mga kabataan, kayo inspired kayo sa inyong social media account, di ba? May pa-post-post pa kami, pa-heart-heart pa tayo naintindihan, to show us inspired ako. Kasi hindi natin ako yung crush, ibig sabihin, masaya ka. So pag inspired by the Lord, ibig sabihin, nagre-rejoice ka in His presence, di ba? Nagre-rejoice ka. Masaya ka sa presensya ng Diyos. Kaya yung mapatapat na Kristiyano, kahit wala sa church yung kanyang crush, di ba? Pero dahil nandun man si Lord, masaya pa rin siya. Tama? So, kung siya nang mangyayaring, ganda ng binis mo, habang-habang necktie mo, habang kang dito. Iligin mo siya, di ba? Tapos, kasi gusto makita si crush mo, yung presensya niya rin papasaya sa'yo. Hindi dumating pa, hindi maghapo ka na nakasimangot. Ang inspiration may si Jesus. Amen. Kaya natin dito, kahit wala pang asawa, nakakamiti pa. Inspired by the Lord yan eh. Kaya mas may inspired yan kung may magbibigay pa ng isang inspirasyon. Di ba? So, ano ang sunod na letter sa faithful? T. Trusting the Lord. Ang tiwala ay sa Diyos. Na kanina ang tiwala niyo. Huwag kayong mag-offend sa akin. Ako straightforward preacher. Sa mga may negosyante, nasaan ang inyong tiwala sa pagkakaloob sa negosyo niyo? Mag-ingat po kayo. Ang negosyo ngayon, basta lang bumabagsak. Sa mga kumanganta, nasaan ang tiwala niyo sa ganda ng vocal cords niyo? Naku, marami hong magaling sa kumanta. Bigla na lang napaos, hindi na nakapangit. Ang magagawa natin ay isang bagay na pwede gamitin ng Lord. Pero ang tunay na tiwala ay na kay Lord. Ang isang pastor na magiging matapat sa Panginoon, ang tiwala niya wala sa kanyang galing. Ang tiwala niya nasa Panginoon. Kasi marami akong kilala mo na galing. Wala namang pinagtapusan eh, nagloko rin. Di ba? Bakit? Ang tiwala sa sarili. Ang laki ng tingin sa sarili niya. Di ba? Ang tiwala natin ang kay Lord. Gaya nito, kaya ako yung bless na din natin Pastor Joseph. Sabi niya, asa ako. Napakapala naman ng simbahan rin. Nagsimula yung garden, may baptistry na. May swimming pool pa pag-lutis. Ito, hindi nakaras magkaroon ng baptistry. Nandun na yun. Kung kayo hindi nakaranas ng tumutulong bubong, last year lang, tumutulong pa bubong namin. Wala kasi chance. Yan. Pero hindi ho ang tiwala namin ay nasa mga bagay na meron kami. Ang tiwala namin na kay Lord. Amen. Kaya, pinagpala kayo, may maganda na titipunan, pero ang tiwala nyo ay nasa Panginoon. Amen. Diba? Ang tiwala kayo na pag nagpatuloy lang at naging matapat, diba? Hindi lang ganito kalawak spasyo kakailangan nyo. Diba? Ano na rin age? Holy for the Lord. Diba? Pag sinabing holy for the Lord, ikay nag-meaning radiant for His glory. Kanina yung trusting, relying in His power. Pero pag holy for the Lord, banal ka para sa Panginoon. Anong tawag niyo dito sa Bible na to? How do you call this? Holy Bible. You don't call it just Bible. You call it Holy Bible. Because ang Muslim, tinatawag din nila ang kanilang Quran book as a Holy Quran. Are you with me? Ang mga Book of Mormons, they call their book the Second Bible daw as a Holy Second Bible of Jesus Christ. Talagang mga malulunang tornilyo ng mga tao niyan. Yung unang Bible, di pa nila nababasa. Di pa nila naiintindihan ng lahat. Naghahanap ka ng second Bible. Di ba? Hindi nag-iisip na. Kayo ba naiintindihan nyo na lahat ng laman ng Bible? Naiintindihan mo na, Brad?
So hindi mo pa kailangan ng second Bible. Ano? Di ba? Nakita yung mga Mormons? Di ba? Ang kanilang holy ay yung kanilang book, which we call the Book of Mormons. Di ba? What we have is the Holy Bible. The Holy Bible is, kaya Holy Bible to, kasi ibig sabihin ng Holy Bible, it is set apart from other books. Hindi nakahiwalay sa lahat ng uri na aklat. Ang dami niyong mababasa aklat sa mga libraries, ang dami niyong mababasa ng religious books. But this book is different from all other books because we call it holy, separated. Amen. From all other books. That's the meaning of the word holy. Pagka holy for the Lord, you are separated for the Lord. You are different from other people in mataas na kaho. Amen. Ang matapat na Kristiyano, kakaiba ka. Sa buong mag-anak yun, ang kanyo, kakaiba ka. Sa buong pamilya at magkakapatid, kakaiba ka. Diba? Sa lahat ng churches na umiiral dito sa mataas, kakaiba ang Jesus Christ Baptist Church, Bible Baptist Church. Is that correct? Dapat ganun. Are you with me? Amen. So, we are holy for the Lord. Kaya sa mga kaklase mo, dapat kakaiba ka. Pag ang suot ng mga kababaihan na kaklase mo ay may yung palda, kakaibang iyo, mahaba yung iyo. Amen. Amen? Amen. Yung mga kabataan, pag nakasaya yung mga kaklase niyo, pag nakita niyo yung buhok ng mga lalaki, kakaiba ang buhok mo. Dahil kung buhok may kagaya ng buhok nila, ay anong pinagkaiba mo sa buhok mo? Nakikinig mo ba kayo sa akin? Amen. I just want to clarify to you, what does it mean by holy? We use the word holy, but we don't understand the meaning of holy. Holy means set apart. Kahiwalay ka, kakaiba ka sa lahat. Kung paano ang Bible yung holy at kakaiba sa lahat ng aklat, tayo na holy for the Lord ay kakaibang tao sa buong planeta nito. Hello? Are you holy? Are you holy? Kahit ang daming Christian churches dito. Na, kahit sa amin, pagkabi nga namin, Iglesia ni Ka Felix Manalo eh. Kung sabi ito mo, sa simbahan ko lang, kita mo na hindi kay Cristo. Dalawang sungay eh, di ba? Tama? Tayo na mga baptist, ang daming sungay kasi nag-gusto yung mga bakal natin. Kasi hindi tapos ang binadin. Medyo-joke lang ako ha, nangungulit lang ako, hindi ako kami tulog pa eh. Okay? Ano yung F? Faithful, di ba? F, same bro. Fruitful for the Lord. Mabunga para sa Panginoon. Mga estudyante, maganda yung kay mabunga sa eskwelahan. Dami yung awards, dami yung honors. Diba? Eh, tanong ko, anong honor nyo para nagaling kay Lord? Yung mga estudyante namin ay nire-recognize ko not for having his first honor, ano yun yung high honor, highest honors. Kasi sa amin mga honors na yun dito ng DepEd, din mga tao ang tasa. Dati kami yung first honor, second honor, third honor, first honorable mention. Ako, wala na ngayon yan. Diba? Ngayon ang mga honor ay never mention. Dahil hindi mo man. Yan. So, uuwi, tapi medal. Oh, God. Certificates. Okay, ang tanong, meron kang certificate galing sa ginawa mo ito. Kaya doon sa amin, ang mas nire-recognize ko, hindi yung may mga first honor. Yung nabibigyan ba ng special award? Di ba? Most friendly. Ba? Gandang karangalan niya, pinakamabait ka. Most active. Ibig sabihin, pinakamalikot. Di ba? Active eh. Oh. Alin yung ba? Kasi yung katangian na, alin yung katangian na ikaw ay mabait, magalang, katangian ni Kristo yan eh. Yan ang, dyan dapat tayong mabunga. Dapat dyan tayo nakikilala. Dyan tayo dapat rich, mayaman. Okay? Young people, are you listening? I love young people. I love young people. I love you young people. Sa amin ang young people ho, laging bubog sarado kada umaga at hapon. Sa mensaheng nagpapagiting sa kanila. Para pag ako'y namatay, yung papalit sa akin, mas matino sa akin. Kasi kung hindi ko sila ihahanda, pag ako'y namatay, yung papalit sa akin, salbahe. So fruitful. Are you fruitful? O kaya na mga nasa corporate world, ang galing yung didiskarte sa trabaho, para rabayan lang yung pera, di ba? Paano magkaroon ng mga
You become fruitful in your own world. But my question is this, are you fruitful in this church? Are you? Introduction pa naman tayo. Are you? I hope you are. Ano sunod sa F? You. Undefiled for the Lord. Anong undefiled? Rustless. Walang kalawang for His pleasure. Di ba? Titignan ko ito, ano ba? Ganda naman ito. Para ako nasa Greece ka. Di ba? Ito ba yung hinihilig? Ito ba yung tinulak ni Samson? Alam mo, Pastor, dito ako dumipa katagabi. Pag wala na si Lord, kailan pag-ibig? Pag di mo binigay, bibimpain ko ito. Sabi mo lang kay Lord. Pinukulit mo lang, kaibigan ko yan. Sana hindi siya nabibigol sa akin kabulitan. Undefiled. Walang dapat kalawang ang inyong patotoo. Trustless. Amen? Amen. Ha? Huwag yung pag nasa church yung, ay, kapit-bait ka na rin. Pagdating mo sa bahay, naku po. Na, hindi pa, praise the Lord pa eh. Tapos akin, pagdating mo sa bahay na may karaoke, video. Nagkakaintindihan tayo mga mahal kong kapatid. Dapat, kung paano tayo namumuhay na maayos sa loob ng simbahan. Sana doon sa kapitbahay nyo, walang kalawang inyong patotoo. Amen. Amen? Kasi maganda lang isa siyang leader sa isang church sa isang Islam. Okay? Magaling, nangangaral. Isa naman, nangangaral. Tapos, ilan lang? Galing sa Bible verse. Pag nakaposat kayo sa isang malayong lugar, ay, ang malayong pastor, pag di mo kilala. Ngayon yung church na yon ay may isang diakono. Ang ginawa niya, naging curious sa isang member na yon, nadating sa kanila. Pag nag-preach, nag-preach din eh. Kasi, curious siya. Ginawa nung isang deacon ng church. Halimbawa, taparoon yung, halimbawa, ikaw yun, taparoon ka. Ang ginawa ng isang deacon, pumunta sa barangay na, tapos nagtangan, ano bang alam mo bro? Edwin. Kaya si Edwin, ibang preach, balik sa Bible. Nag-curious yung deacon, sabi niya, punta siya sa barangay ni Edwin, sabi niya, magandang umaga po, kilala niyo po ba si Edwin? Saan mo ang bahay mo? Anong mari mo kapit ba siya? Ha? Yun? Pwede mo na sabihin yung salita, pangit. Ang pangit ng sila ko. Yun, tao yun. Sabi, bakit naman po? Ay, sabihan ko na yan. Sabi, yung kanyang kami itali, ako ni Tanosito, lalo pinakawala. Talagang, ganyan daw. Sa simbahan, parang ang gano'n. Sa kapitbahay kayo. May kalawang. Diba? Dapat undefiled tayo. Amen? Amen. Last. Tapos na siya. Introduction pala. Gusto niyo yan? Loyal to God. Amen. Ang loyalty ng isang matapat na Kristiyano na kay Kristo. I'm so sorry to say this kung hindi po ito ang inyong standard, pero hindi pa ako nagtuturo ng loyalty sa pastor. Loyalty to Christ lang po ito dito. Amen. Basahin yung 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 3. Mapapansin nyo, kaya carnal, kaya divided, kaya may strife, may contentions, kaya carnal church ang Corinthian church. Anong bakit? Ang loyalty lang na kay Paul, kay Apollos, na kay Cephas. Kaya hindi makakilala ang mga taga-Jerusalem kay Jesus Christ, na si Jesus Christ ay dumating sa Jerusalem. Sabi ni mga taga-Jerusalem mga Diyos, sino ka? At sinasabi mo galing sa Ama? Hindi, anak ka ni Jose. Dito ko mga kapatid mo, hindi taga-Bethlehem kayo, ay taga-Nazareth kayo. Hindi nila lang taga-Bethlehem si Jesus Christ. Tsaka ayang tinuturo mo, hindi ganyan yung sinasabi sa amin ni Moses. Basta kami kay Moses kami sumusunod. Nakanin ang loyalty ng mga Hudyo sa panahon ni Cristo. Nakita nyo? Yung loyalty to the one of God, minsan nagiging handlang para ang Kristiyano ang maging loyal kay Cristo. Ang bibiyaya ng Lord, yung mga tinuturuan ko ng loyalty kay Cristo, yung tinuturuan ng loyalty sa akin, mahal na ko. Bakit? Kasi sabi ni Cristo kanina, total loyalty sa akin, mahal nyo si Louie. Kasi yan ang pastor niligay ko sa inyo.
Bigyan niyo ng double honor. Esteem Him very highly. Obey Him, submit Him, remember Him, know Him. Yan ang utos ni Kristo sa mga Kristiyano ng loyalty na kay Kristo. Kaya ang pastor nagtuturo ng loyalty kay Kristo at di nagtuturo ng loyalty sa Kanya, yan ang pastor na minamahal ng mga Kristiyano. No. Nagulat ba kayo? Ilan na akong alam kong pastor na hindi nagtuturo ng loyalty sa kanyang sarili. By the way, I don't need your loyalty. By the way, I don't deserve your loyalty. But Jesus Christ deserves your loyalty. Amen. Amen? Amen. Kasi tingnan, pag ang loyalty niyo na kay Pastor Josh, pag si Pastor Josh ay nagloko, susunod pa rin kayo sa kanya. Aba, nagloko ka na. Susunod pa rin mga ito eh. Yan? Kaya alam niyo mo yan, lalo sa mga matandang Kristiyano na dito, alam niyo, kaya may mga Kristiyanong pastor na lalakas ng loob, gumawa ng kalokohan kasi sumusunod pa rin mga tao sa kanya. Yan? Sabi? Mayor nga eh. Pinapatawag sa Senado at ginigisa doon dahil may ginagawang kalokohan eh. Tapos pastor, hindi pwede. So makinig sa akin na, ang totoong loyal, meron yan. Takot ba kayo sa Diyos? Hindi takot kayo? Amen. Okay? Available ba kayo para sa Panginoon? We're talking about the Lord Jesus Christ. Ang ganda ng pangalan talaga ng Diyos nyo. I served you pa so just for doing this. Available kayo for the Lord Jesus Christ? So dapat narito kayo every Sunday ha, hindi pag anniversary lang ha. Amen? Available ba kayo kay Jesus Christ pag kami soul winning kayo? O ha? Okay. Inspired si Kristo ba? Nagpapasaya sa inyo talaga? Wow! Inspired ako. What Kristo? Nagtitiwala ba kay Kristo? Namumuhay ba kayong may kabanalan para kay Kristo? Kakaiba kayo? Sa lahat? Kayo ba eh, nagbubunga para kay Kristo? Nagbubunga o nagbubunga nga? Magkaiba yun. Hello? Hello? Hello po. Paso yung nababantay mo. Pag ang Kristiyano magbunganga, magbantay ka, kakagating ka niyan sa akin. Sabi nga, pag ang aso mabait, yan nagkakatahol. Pero pag malamang bakaw yan. Hindi ako nabigyan mo. Kaya kayo mga Kristiyano, magbunga kayo, hindi magbunganga. Magbunga, gumagawa para sa Panginoon, hindi namumuna lang. Amen? Kasi just hindi perfect. Yung church na hindi perfect. Yung church made you hindi perfect. Ano kung bakit? Kagaya mo lang sila. Hindi ka naman perfect. Tama? Agree with me? So, intindihan nyo na yung sabi ng faithful. May idea na kayo? Tatlong uri ng tao ang dapat matagpuan ni Kristo na faithful. Nasaan yan? Sa verse 2 tayo. Balik tayo sa main text. Okay. Una sa lahat, tayo ay dapat maging faithful. Tayo mga Kristiyano bilang mga katiwala. Stewards. Nakita niyo verse 2? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Okay. So, stewards. Now, listen to me. Pag sinabi stewards, katiwala. Ngayon yung salitang, napansin niyo ba, ang salitang minister ginamit sa verse 1. The ministers of Christ. Paul was referring to himself as the servant of Christ and stewards of the mystery of Christ. Bagamat may pagkakaiba po yan, pero meron niyang tinatawag na magkaugnayan na tungkulin. Pag ikaw ay steward, pag ikaw ay katiwala, ikaw ay servant din. Are you with me? Kunyari, kayo ay may asyenda, inartilan niyo ako yung magiging ariendo. Ginawa niyo katiwala, taga-tabas, taga-linis, di ba? So, yung property, hindi akin, inyo. Di ba? So, dahil ako yung steward, hindi ko pwedeng ibenta yan. Hindi ko pwedeng sirain yung property kasi inyo yan. So, bilang ako naandun sa property nyo, ako din ay inyong, hindi naman alipin, ako ay inyong tauhan sa Batangas. Kaya hindi lang ako katiwala, may tao dyan, doon sa aking bukid, sino? Si Louie. So kaya yung pagiging minister or servant or steward, halos mag-overlap yan. Kaya hindi ko lang pinag-iwala yan. So una sa lahat, dapat makita tayo ng Panginoon ng mga faithful steward. Amen? Amen? Amen. Ngayon, pag-usapan natin.
Saan tayo, maraming pinagtiwala ng Lord sa atin. Okay? Kung paano ang katiwala ng isang lupain ng mga miniyog, abay kung pababayan nangangalaglag ang niyog. Diba? Kung kayo na pagtiwalaan ng mga maisang tubuhan, abay kung pabayaan na uumusan tubo. Ingatan mo, bantayan mo, payagungin mo, paularin mo, para pag dumating ang may-ari, hindi maaani. Diba? Isang tao hindi nadating yung may-ari. 100 puno ng niyog na dumating walang naisulit kahit 1,000. Ano naman yun? Sabi, puro bugot ko ang niyog, naglalaglag lang. Buko. Nakikinig ba kayo? Ano tawag niyo sa ganung katiwala? Atiwaldas. Atiwaldas. Ama? Amen. Alam niyo ba mga kapatid kong minamahal tayo katiwala ni Kristo? Amen. At dapat tayo matagpuan na matapat sa mga bagay na pinagtitiwala sa atin ng Diyos. May binili ako dito yung napakapamilya, letter A ng ating panahon. Oras. Dahil yan. Alam niyo ba ng oras ng linggo ay ipinagtiwala ng Lord sa atin? Alam niyo ba ang linggo ay unang araw ng isang buong linggo? Alam niyo ba ibinigay ni Lord sa atin ang buong linggo ito? Para ano? Pumunta sa SM? Daming sales. Gusto yung pumunta? Bakit ang sales? Lagi weekend. Kasi alam niyo sa Pinas, maraming Kristiyano ang gusto ng sales. Ayun niyo. Tayo. Bawat araw may oras. Bawat oras, inaasahan ni Lord, ginagamit natin para sa Kanyang palwalati. Lalo nung araw ng linggo. Ang araw ba ng linggo ay natatapos ng alas 12 ng umaga, tanghali. Mamayang alauna, linggo pa rin. Mamayang alas 3 ng hapon, linggo pa rin. Pero bakit yung mga Kristiyano, pag nakapanaba ng umaga, hindi na nabalik ng hapon? Kasi siguro akala nila, Lunes na. Noong ako'y Katoliko, ako ay kasakristan na higit 5 taon. Sumisimba ako ng umaga. Kaya hindi ako nabalik ng hapon. Bakit? Naka-amnesia na ako. Kaya sabi ko, yung mga Baptist na naasin pala ng umaga, hindi mo nabalik ng hapon, tapos nasa mula pagkahapon, napahinta ko dyan, Catholic Baptist. Huwag kayong sasaktan sa amin. Kung isang tama kayo, maging mababa ang kalooban nyo sa pagtutuloy ng Lord. Sasabi mong matapat ka sa oras na ibinigay sa'yo sa araw ng linggo, kung ang araw naman na ibinigay niya sa pinahiram, ginagamit ko para sa ibang bagay. Right. Oras. Sa kabuuan ng buhay, sabi ko ng Psalms 90, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng 3 scores and 10, that is 70 years of lifetime. Kung may bonus si Lord, makakabot tayo ng 80. Kung may bonus si Lord, makakabot tayo ng 100, makakakuha na tayo ng 100,000 yan. Pero tayo may mabubuhay ng 100 years dahil gusto natin ng 100,000. Mabubuhay tayo ng 100 years dahil pinahiram tayo ni Lord ng 100 years. Kaya lang ang tanong, saan natin bubuhay ng 100 years na pinahiram ng Diyos sa atin? Hello. Mga kabata, maraming kayo ha. Ang dami ng oras. Kami mga tatay, pag-isip pa lang, iniisip na namin sa akin kita ng pera para pambato ng tissue. Kaya hindi iniisip na. Kaya doon sa amin, mas ini-encourage ko mga kabataan na mas involved sa gawain ng Panginoon at nagugol ang mas mahabang panahon sa gawain ng Lord kasi wala naman silang trabaho eh. Tama? Time. 70 years is time. Saan natin planong gugulin ang 70 years na ipahiram ng Lord sa atin? Hello? Tapos sabi, matapat ako kasi 2 years ako nag-worker. Then after that, ano masunod? Amen. Sabi Lord, sa bawat araw na piniram sa akin ng buhay ko nung ako maging pastor, sabi ko, hanggang sa huling hindi nga gusto ko pastor ako. Hanggang kaya ko mag-preach, mag-preach ako. Bakit? Steward ako ng oras ko. Ha? Letter B. Madali lang to. Tithes. Tithes. Right. Hello? Ano mo bang ikaw po yung hindi nyo? Hindi atin na ikaw po. Basahin mo pa ng 3:10. Bring me all the tithes in this room. Kung hindi nyo alam ang background ng Malakay, ang Malakay po ay ang propeta na sumulat sa panahon ng Israel had been backsliding for many generations. Hanggang sa nakarating sila sa panahon na sila ay naging captive sa Babylon
ng maraming taon. 70 years. Maraming Israelita na galing Jerusalem ay nakapunta sa Babylon, hindi na-practice ang tithing for at least 70 years. Ang Jerusalem temple was ruined, destroyed. Walang temple worship. Kaya sa panahon ni Ezra at Zerubbabel, ni-rebuild ang second temple. Sa panahon ni Nehemiah, ni-rebuild ang wall. Are you with me? And then sa panahon din ng mga taong binanggit ko, na-rebuild ang temple worship. Sa panahon na ito, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Malakay, sabi niya, sa loob ng maraming taon na hindi kayo nakakapag-church, hindi church ang tawag na, ginagamit ko lang para sa atin. Sa loob ng panahon hindi nakakapunta sa temple, hindi nakaka-worship sa akin. Sa loob ng panahon hindi nakapagdala nito para ihandog sa aking haing buhay. Sa panahon hindi kayo bibigyan ikaw po ng mga anis at ng lahat ng bagay pinagpala ko sa inyo. Sa maraming taon na kayo captive sa Babylonia, ang dami niyong utang. Dahil yung ikaw ay akin, hindi niyo pa ibinabalik hanggang ngayon. Kaya sabi ni Malakay, bring you all that tithes. Bakit plural? Ang daming tithes yan, hindi na ibalik. Hello? Nag-iika po ba ako? O yung maniliwala sa bigutin yung si Kylie, Eli, Suliano, punta mo. Papabati ko sa simbang baptis na nagpapatimplement ng tithes. O kita mo na, saan siya ngayon? Isama ko din tithes hindi atin. Ipinalagay na sa kami natin kasi katiwala tayo niya. Ayaw, bakit? Hindi naman na kailangan ni Lord ng 10% natin. Alam niyo, si Lord hindi niya kailangan ng pera. Hindi niya kailangan ng pera. Diyos na siya kahit walang pera. Sino ang bento ng pera? Ang tao. Pero bakit ginawa ni Lord ang patakaran na ang 10% ng lahat ng pinagpala ni Lord sa atin ay dapat ibalik? Bring, hindi give. Bring. Diba? Alam ba, nilagay ko sa iyo yung nangyari. Sana may pera kung dala. Pag wala siya, pasensya ka na. Tama. Iyon na to. Iyon na to ha. Iyon na to. Oh. Pwede, dahil niyo sa bangko, mag-zero natin kaya panalit pa rin niya. Nakikita natin, ito yung nakaraan niya aking aso. Grabe naman ang aso. Yung love ko naman, hindi ko pinatay yung aso. Kasalanan ko eh. Minsan, ganito ang ginagawa natin sa Panginoon. Dinadala niyo yung mga gurit at punit at tira-tiraan. Saan yung Malakay? Sabi na sa tiyaw ninanakawa sa mga tithes and offerings. Dinadala niyo pang bulag. Dali niyo nga kayo ilaban niya. Mga makalero na ang pagdating. Dali niyo nga sa gobyerno, hindi tatanggapin. Ano ba ang tithes hindi atin? Yung 10% na lahat ng nagpangalaman hindi atin, inilagay lang sa kami mo, gusto ni Lord, i-bring, ibalik. Kaya yung tawag doon sa, hindi iyo, kinuha mo, anong tawag? Magnanakaw. Kung iyo ba naman at hindi mo binigay, iyo, kung magnanakaw, iyo yun eh. Pero dahil ikaw pa hindi iyo, pag hindi mo binigay, hindi mo binalik, hindi magnanakaw nga labas. Hello? Makalabas pa kayo ng buhay dito. May bidaan doon sa likod. Nandiyan ba kayo? Tithes. Maging katiwalang mabuti ng tithes. Ano ba? Treasures. Yung offering dyan, yun yung treasure, yung 90%. Kaya tithes and offerings. Diba? Ano ginagawa niya doon sa 90%? Pinamabayad po ng bill sa Batilik. Woo! Binibili po ng bigas na pagkamahal-mahal. Woo! Pinuprovide sa pangalan ng pamilya. Woo! Magandang katiwala kayo ng treasure ah. Diba? Itinataya sa lote. Bad! Sa lote pala. With me? Ano minataya pa ng lote dito ha? Pag tumama kayo, tatamaan kayo. Nakikinig po ba kayo? Kami sinasabi ito mga doktor. Si Pastor Louie, ngayon natin nakita, bakit alam na buwan natin? Siguro nag-usap mo ni dalawa ni Pastor Chasa na. Nag-usap pa tayo kanina. Okay lang, kami lang. Pero wala naman sinabi tungkol sa kanila, di ba? Nakikinig po ba kayo sa akin? Kung kayo ay medyo nasasaktan sinasabi ko, pasensya na kayo, I have to tell you the truth. So kung ayaw nyo sa kagaya, hindi na kayo invite next year, ha? Okay. Ano pa? C, D, college.
Ano yung talents? Mga kaya na. May kumanta dito, may kakaya ng kumanta. Lahat ba makakanta na gano'n? Kumanta ka, Brad, Karina. O lahat ba makakanta kagaya niya? Hindi. Pero yung boss yung binigay sa'yo, siya mo ginagamit. Sa Panginoon dapat. Di ba? Hindi dapat ginagamit sa video kay pagpistahan. Kasi katiwala ka niyan. May kilala akong magaling gumamit, yung ginamit sa worldly ang kanyang boses na wala akong talaga. Hindi ako naman. Bakit? Kiman talent yan. Diba? Nakakita ko ang daming talents dito. Ang daming dekorasyon. Talento ang tao dito. Diba? Ang Kristiyano, talentado. Hindi! O, sabi nun ha, hindi ako ha. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Yung talent, hindi lahat binibigay sa iyo. Pag binigyan ka ng dalawa, ingatan mo, pag-amin mo kay Lord. Kasi steward ka niya. Pagkita mo naman isang video, di ba? Pinapagkita ba sa online? Sabi ko, bibiro ito. Ano ba isang video ito? Pang ano eh, pang-husatan. Pang-maramihan. Pang-dayo. Sa kabilang barangay. Hindi lahat ng social media ay may talent to get the attention of everyone. Anong talent niyo? Kumain? Yung talent yan. Walang alam yung karamihan. Kinasal ako. May talent ba kayo? Walang Kristiyanong walang talent. Ang pinakamanahin ng talent, isa. Meron nakakadalawa, may nakakalima. The more talents you have, the more accountability meron ka. Dahil kung 5 ang talents na pinahiram ni Lord sa'yo bilang steward, 5 din ang susulit mo. Amen? Mag-imaingan kayo. Pag sinabi ba, okay lang siguro. Kaya mo yan. Mag-imaingan kayo. Kaya mo pala yun ha, talent mo lang. Sige, pagbutihin mo Brad, pagbutihin mo sis, kasi patiwala ka. Isang araw, tatayo tayo sa Bema Seat. Tama? Bema. Okay. Ano yung Bema? Judgment Seat of Christ. Okay, sa mga nagbabayo school, intindihan niyo ako. Pag po tayo na rapture in heaven, next will be Bema. Giving accounting. Kaya yung Kristiyanong walang ginawa sa lupa, sabi, tayo na pupunta na lang. Habang nasa lupa yung mag-enjoy, sige, tuloy mo. Pag harap mo sa langit, may susulit ka. Tingnan ko lang kung hindi ka mapahiya doon. Mapapahiya ka at manginay kasi sabihin ng Lord, nakita mo, dami ko sana yung dami ko sana nilagay siya mga rewards. Kaso mo, hindi mo mag-inigi yung talent na pinira ko sa iyo. May trophy ako dito, golden microphone for you. Kasi binigyan ka ng talent to sing, hindi ka pa kumakanta sa akin. Video ko lang kinakantahan mo, hindi ko ibibigay sa iyo. Ay, saan yan? Hindi ba mga yun? Kaya sa langit, may iyakan sa inyong bato. Kasi papawin daw ang luha. Diba? Nakakita ba kayo ng umiiyak, pero walang luha? Ay, di artista. Isa lang, may artista ka ng laban. Kaya umiiyak ka sa langit, 2 dahilan. So much rejoicing. Ang saya sa langit. Ganda na, Lord. Ganda pala ng langit. Lord, grabe pala ng feeling. Amazing! Pero ikalawa, kaya ako mapaiyak, may pamilya kasi wala ang inay, wala ang tatay, din eh. May inay ka. Are you with me? Amen. Ha? So talents, ano pa? Oh, si bro. Letter E. Tribe. Ano yung tribe? Family. Sino ang married? Pakita sa kamay, married. Married. Yun, amen. Sa mga husbands. Alin niyo ba na ang unang accountability ng lalaki sa family ay yung wife mo? Part ng tribu mo yan. Alam mo bang hindi aksidente, hindi yung katabi mong wife mo? Hindi mo na yung kasama mo. Papalating na. Dadating na. Abi, tumawag na Lazada, on delivery. Hello? Try, family. Isa sa malaking pananagutan ko sa Panginoon, bukod sa iglesia, pinagtiwala sa akin ni Lord, yung Grace Fire Baptist Church, ay ang aking asawa. Pananagutan ko yan. Ako ang head ko dito eh. Pag hinayaan ko mag-preach dito, pananagutan ko yan. Dahil sabi Lord, hindi ka pwede mag-preach. Ayun, kaya nabibigil ako niya, pag-preach yung kasama ko. Yan. Mananagot ako kung paano
o dapat inalagaan ng babae niya? Paano kung minahal, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia? Si Kristo handang mamatay para sa iglesia at inilutod na ang larawang ito sa mag-asawa na ang lalaki na kagaya ni Kristo dapat handang mamatay para sa wife niya. Hindi yung lalaki, ikamamatay ng wife niya. Sabi naman ng isang husband, kung alam mo lang, pastor, baka yung wife ko, ikamatay ko. Magkano naman ikaw yung mga nagkakasikuhan yan. Hindi mo kagad dyan, no? But kidding aside, may family tayo, no? May kapatid, may magulang, may anak, may pinsan. Ayun pananagutan natin sa Panginoon dahil ipinagtiwala ni Lord yan sa akin. Meron ba kayong tatay, inay, kapatid, kuya, ate, na wala pa kay Kristo? Pananagutan niya. Lalo kung minsan hindi niyo sinubukan silang itisan, pananagutan niya. Bakit tayo ay mga stewards? Amen? So next, are you faithful? Are you a faithful steward? Hello? Nung 5 na yan? I hope your answer is all check. 5 checks. Okay, number 2. Punta tayo sa verse 14. Sa ating main text. Sa ating main text sa verse 14, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto, "But I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you." Pagpunta tayo sa verse 17, "For this cause I have sent unto you Timotheus, or Timothy, who is my beloved son and faithful to the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ as I teach everywhere in every church." Ano nababagay niya salita? Ang sabi ni Pablo, kayong mga taga-Korinto, kayo'y aking beloved sons. Plural. Mga anak ko. Nung sabihin niya, I have sent you Timothy, my beloved son, singular. Anong tawag ni Pablo sa mga kapwa niya Kristiyano? Mga anak. Diba? Alam niyo bang, yun ang ikalawa na dapat tayo ay matagpang matapat? Faithful son. Mga anak. Alam niyo bang tayo ay anak ng 3 magulang? Mga Kristiyano. Una, anak tayo ng tatay natin. Tama? Yung human father. Ikalawa, anak tayo ng ating Heavenly Father. Is that correct? John 1:12, "But as many as received to them, He gave Him power to become sons of God, even to them that believe it on His name, in the name of Jesus Christ." When we believe Jesus Christ and accepted Him as a personal Savior, we become sons of God. Kung babae, daughters of God. Pag pinagsama, children of God. So, dalawa na ang tatay natin. Yung tatay ko, si Crisostomo Montilla Abania. Ang aking ina, si Candida Marasigan Abania. Kaya kung may Marasigan dito, magkano po kayo? Are you with me? Dalawa na. Kaya tatlo, alam niyo sino ang inyong mama? You know. Sino namin namin? Parating na nga, di ba sabi ko? Ang delivery na. Are you listening? And just make it light for you. A little bit funny, but I'm serious about this. Tayo mga Kristiyano, tayo mga anak! At bilang mga anak, dapat tayo ay matapat. Aliman sa magulang na nasa lupa, ama na nasa langit, o ama sa pananampalataya. By the way, yung tatlong yan, hindi pwedeng mag-iwalay na magsabihin, ako'y matapat na anak sa ama. Pero hindi ako matapat na anak sa tatay ko. Hindi pwede yan. Marami nang sumubok na gawin yan, pero hindi ko yung totoo, hindi ako patipaniwala. Ganun din yung, ako'y matapat sa aking spiritual father. Oo, ilang ko si Pastor Josh. Pero yung tatay ko, hindi ko siya gusto. Hindi ako naniniwala ito. Una, hindi man ito nabili ng bigas niyo. Yung tatay niyo. Kayo yung tatay niyo nabili ng bigas niyo, hindi niyo minahal. Ito po kayong hindi nabili ng bigas ng mahalin niyo. Hello? Ating pagsama-samahan ng tama. Kung mahal niyo talaga ang mahal na ama, mamahalin niyo ang tatay niyo sa lupa. Pastor, kung kilala mo ng
tatay ko, lasinggero, babaero, sugalero, lahat ng ero, ay tatay ko ganyan din. Hanggang sa namatay. Pero minahal ko, kagyan ng tatay ko. Kaya naaway ko sa Panginoon, nawitisan ko, tumanggap sa Panginoon, nag-stay pa sa akin, bago kinuha ng Lord. Sabi nga ni Kristo, kung kaya nilang mahalin yung kamahal-mahal, ano pinagkaiba niyo sa mga pariseo? Hello? Kung mahal niyo talaga ang Ama sa Langit, mamahalin niyo ang tatay niyo. Dahil hindi niyo may tatanggi ang katotohanan, ginamit siya ni Lord para dalhin ka sa lupang ito. Mamahalin mo siya, hindi dahil kamahal, mahal siya, mamahalin mo siya dahil inutusan ka ni Lord na mahalin siya. Hello? Alam mo, mahal ko si Lord, mahal ko tatay ko, pero hindi ko mahal yan. Hindi rin ako naniniwala noon. Kung mahal mo ang Ama sa Langit, mahal mo ang tatay mo sa pisikal na kapanganakan, mamahalin mo din ang spiritual na tatay mo. Hindi nyo pwedeng paghiwalayin yan. Dahil ang lahat ng pagmamahal sa magulang din ay utos ng Diyos. Utos ba ng Diyos na mahalin siya ng buong puso, buong isip at buong lakas? Utos ba ng Diyos na mahalin natin ang ating magulang? Utos ba ng Diyos na mahalin natin ang ating pastor? So hindi nyo pwedeng iwasan at iwan ang isa na hindi ginawa. Sabi nga ni Santiago, ang gumanap ng siyang nakautusan at hindi sumunod sa isa ay nagkasala sa lahat. Kaya ang totoo, nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa kanyang sariling Ama, nagmamahal sa Ama sa pananampalataya. Amen. Tititignan ko rin ang mga bata. Takay sa kasi yung lomi ko pala. Basta kayong babae. Bilang mga anak, sabi tayo dapat ay number 1, obedient children. Bigyan ko ng isang simpleng tip. Sabi na sa Brad, gawin mo ito ha. Sabi, Pastor, hindi mo po pwede yan. Baka huwag ka ganito. Sabi, Brad, basta gawin mo yan. Hindi, Pastor, maniwala ka sa akin. Brad, ganito. Subukan mo muna sumunod. Bago mo subukang huwag sumunod. Hello? Minsan may pinagagawa ang ating Diyos Ama sa langit. Hindi nga natin susubukan sumunod. Sinusubukan natin sumunod. Bakit di natin subukan sumunod muna? Naalala niyo yung dalawang anak sa talinhaga? Sabi ng ama, anak, punta ka sa bukirin at ikay mag-araro. Sabi, ala, ayoko, ako yung may gagawin. Sabi niya siya, anak, ikay punta. Sige po, ako'y pupunta. Ako'y pupunta sa bukid. Pero yung una, nasabi, ayoko, hindi ako pupunta sa bukid. Sabi niya, mali ako doon. Sige, pupunta na ako. Pero sabi, sige, pupunta ba ako? Hindi naman pumunta. Sino ang obedient doon? Yung una o yung ikalawa? Yung una. May mga Kristiyano obedient lang sa bibig, pero hindi sa gawa. Kaya sa amin, ang talagang obedient na member sa pastor, hindi yung nagnganganuwa. Oh, pastor, gawin kayo yan! Talaga? Naalala ko tuloy sa television, pag nila, kaya ko yan, sabi, hindi kami naniniwala. Maganda kumanta, hindi kami naniniwala. Mali bang kumanta ka? Pasaya mo, gawin ka. Hindi ako naniniwala. Pag nagawa mo na, maniniwala mo. Lord, alat ang mahal kita. Bilang anak mo, susunod ako sa iyo. Maniniwala ng Ama kapag ginawa mo na. Ang obedience ng isang anak ay nakikita kung ginagawa ang utos ng Diyos. Amen? A true faithful Christian is obedient. Ang totoong matapat na Kristiyano ay masunurin sa Ama sa langit, sa Ama sa lupa, at sa Ama sa pananampalataya. Amen? Amen? Letter B. Ito na yung itinasabi ko. Order. Ano yung sin order? Maayos. Hindi ayusin. Kakaintindihan tayo, no? Sa mga salita akong ginagamit, ano? Amen? Maayos. Hindi ayusin. Ang Diyos po, lalo na ba ng Espiritu, ay hindi Diyos ng kaguluhan. Hindi Diyos ng kaayusan. Natutuwa ako, nakikita ko may kaayusan dito. Maliit ang bulwagan, pero may kaayusan. Nauupo ang tao. Yan. Maayos ang upo. Maayos ang arrangement. Bakit? Kasi bilang isang iglesia,
obedient kayo sa aming Diyos sa larangan ng kaayusan. Pero may tanong ako sa inyo, sa bahay niyo kaya may kaayusan din? Bababa akong magaya. Nakalive ba tayo? Nakalive dito sa USA? Oo. Dapat din makaingis ng konti. Paganda ng base ng mga pati bahay, parang akin lang yun. Hindi magugulo. Kung ako sabi ko kaya mga magulang ng mga bata ito, ang sabi ko, halimbawa, may anak ganun na malay ko siya. Kunta, ano pangalan mo? Rocky. Rocky. Kamusta ang damitan ng mga anak mo? Maayos o ayos eh? Huwag mo gasong. Nakita mo pa ako. Lakang gula sa ilong ko. Nakita ka, tatay mo. Ayun! Pumunta ko rin. Hindi ito pakayaan, ha? I'm just making a point. Kumusta ang sapatos sa bigis niya pagkarating sa bahay? I mean no harm. I'm just talking reality. Hindi ako idealistic. Hindi ako mahilig sa teleserye, fantasy. I'm about reality of life. Ang ganda ng kaayusan natin sa simbahan. Kumusta ang kaayusan sa tahanan? Maraming mga kapatid. Ang santunay na matapat na anak ay kinakitaan ng obedience at orderliness. Amen? Amen. Amen? Amen. Naintindihan ko, kabataan di marunong. Train them to be orderly. Hindi ako nananawang araw-araw sinasabi doon sa isang anak ni medyo, hindi naman disorderly. Alam mo yung alibasa lalaki din eh. Anak, yung chinelas mo, palat ka na. Ah. Pag nakita ko naghubad ng benches, nilalagay lang ako sa anak. Una sa lahat, hindi magandang amoy. You know why? I myself believe in orderliness. Kung ako'y isa talagang matapat na anak ng Diyos, hindi man ako kita ng tatay kong tao dahil patay na siya, ang tatay ko sa langit nakikita kung anong ginagawa ko sa buhay ko. Pag ako sa church ako'y napakabihid, tapos sa bahay naman ako'y hindi, ako po. Di ba? Panatiliin nyo na nakikita ng ating Ama sa Langit ang kaayusan hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa loob ng ating mga pribadong tahanan at mga silid. Mga magulang, this is one of your accountability. Sabi nga, huwag naman sanang like father, like son. Hello? Lumaki rin ako walang kaayusan. Bakit? Hindi ako Christian. Nakakilala ko sa Panginoon sa edad na 21. Pero simula na makakilala ko sa Panginoon, natuto na akong ayusin ang itsura ng buhok ko. Natuto na akong manamit ng maayos-ayos. Huwag ang matkukay lang ang sunod ko. Bakit? Kasi nininiwala ako, pagdating mo sa langit, yun ay lugar ng orderliness. Kaya kung sa lupa, hindi ko ihanda ang sarili ko sa kaayusan, baka manibago ko sa langit. Hello? Babasa na ng talatang. Psalms 119. Basa ng Bible. Psalms 119. Meron pa akong ilang minuto. Psalms 119. Mga awit 119. Oh, hindi alam ng mga kabataan na nasa ko. 119, 165, verse 165. Isa sa mga paboritong verse 119 ito. Great peace
Nakita niya na sa ibig, amen? Great peace. Pag sa'yo great peace, dakilang kapayapaan, katahimikan, calmness, have they which love thy law. Gusto niyo ba ng dakilang katahimikan sa inyong pamilya? Sa inyong buhay? Ito ang susi. Love the law of God. Mahalin niyo ang salita ng Diyos at ang kanyang pagsan. At ano pa ang magiging epekto kapag mahal natin ang utusan ng Diyos? Hindi lang great peace, and nothing shall offend them. Ano ibig sabihin ng verse 165? Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya na may totoong pagmamahal sa salita ng Diyos, ay mga Kristiyano makakaras ng malalim, malawak at dakilang kapayapaan. Na kahit walang pera, kahit may problema, kalmado lang. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, great peace. Amen? Amen. May mga Kristiyano na ubus lang ang pera sa bulsa, hindi naman pakali. Kung alam nila may ipang na kayo, wala kayo kahit piso. Makainan nila kung bakit nalakas yung wow! Bakit? Wala akong piso! Wala akong piso! Ipinanganak tayo walang pera. Pero bakit may ipanganak tayo? Ang sarap ng tulog natin. Naiyak lang tayo pag nagugutom. Tama? So hindi yung pera ang nagdadala ng kapayapaan sa buhay ng tao. Amen? Ngayon lumaki tayo naging Kristiyano, itinuturo sa ating mahalin ang kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ang magdadala ng kapayapaan kahit may bagyong buhay. Pero ang isa sa magandang epekto ng pagkakaroon ng pagmamahal sa Diyos at sa kanyang salita, ang Kristiyano natututong maging matibay sa salita ng Diyos at hindi na-offend sa salita ng Diyos. Amen. Nothing shall offend them. Amen. Wala pa naman siguro ako nag-preach sa inyo na wala sa Bible, simula kanina. Amen. Kaya kung na-offend ka sa aking sinabi, ibig sabihin, hindi mo mahal ang salita ng Diyos na pinipreach ko sa iyo. Amen. Pag mahal niyo ang salita ng Diyos, basta salita ng Diyos ang pinipreach sa inyo, hindi kayo ma-offend. Amen? Amen. Ang asawa ko nakakasalita ng hindi maganda sa akin, ako nakakasalita din sa kanyang hindi tama. Pero itinakul ba niya ako? Hindi. Kasi love niya ako. Tama? Pag mahal mo isang tao, kahit hindi ko nagustuhan namin sa kanya, love ko pa rin siya. Amen. Peace pa rin kami. Ganun din yun. Relasyon natin sa salita ng Diyos. Kung mahal talaga natin ang salita ng Diyos, bagamat ang salita ng Diyos dadating sa ating maanghang, mahagdi, masakit, mainit, nakapapasok, sumusugat, mahal pa rin natin ang salita ng Diyos kaya hindi tayo ma-offend. Amen. Ano ang problema sa sakit ng maraming Baptist churches? Appendicitis. Doon na lahat ng member namin na operahan ko na ng yung ayaw mag-opera umaalis. Sana huwag mapunta sa inyo. Magiging sakit ng ulo niyo. Ayun. Ang isang anak hindi dapat maramdamin. Lagyan natin sa salita at konteksto ng mag-ama, mag-ina. Diba? Ang anak, pag di niya mahal ang magulang, pag nasa mo na ng magulang na layas, na-offend. Hello, maudaan. Magiging magulang tayo someday. Maintindihan niyo kung bakit manenermon si daddy at si mommy sa inyo. Hindi dahil galit, because they love you. Amen. Yan? They love you. Pag sinabi, ano ka ba naman? Yan tsokolate, hindi yung merienda, may dessert. Nakakita kayo ganyan? Ha? May anak ko ganyan eh. Kagaya ako nakamala sa amin, sa sweet pasudyas. Yung tsokolate ganyang malaki. Pag binuksan, ay nako. Hindi yung merienda. Hindi dessert. Sabi ko, anak, huwag mo ubusin. Alam ko gusto mo yan, gusto ko rin, pero huwag mo ubusin. Hindi natin itipid kita kasi too much sweet is not good for your health. Ayun hindi? Pinagbabawalan ko siya, hindi natin pinagdadamutan. Pinagbabawalan ko siya kasi mahal ko siya. Ayaw ko siya magkaroon ng diabetes. Kaya mga anak, pag kayo nasa mo na ni Pastor, huwag ma-offend. Mahal kayo ni Pastor. Pag nakasal mo na kayo ni daddy, ni mami, ni tatay, inay, huwag kayo na-offend. Dahil mahal kayo ng magulang niyo. Tama? Now let's go back to our pastor. May pagkakataon ba si pastor nag-preach dito? Oh, hindi ko alam kung pag nag-preach ko yan eh, nasasaktan kayo. Baka cotton preach ang gamit niya, tutuloy lang, mawawala sa inyo.
Alam niyo ba ang salita ng Diyos ay nilulad sa taba? Hindi martilyo kundi sa hammer. Inilulad sa apoy. Inilulad sa purifying soap. Inilulad sa mga bagay na minsan ay hindi natin gusto, pero lakit kinabang tayo. Maso dahil dinudurog ang matigas na puso. Tabak na magkabalik-taling kasi hinahati at tinisiliksik kung ano ang nasa kalooban natin. Diba? Apoy upang tayo padaanin sa mainit na mensaheng magpapadali sa ng ating gininto ang pananampalataya. Pero never na inihalin tulad ng salita ng Diyos sa cotton buds na nakakakiliti sa tayo. Tama? Never itong inilintulad doon sa pagkamot ng likod na napipili sa tabyo. Dahil ang salita ng Diyos, hindi nakakakamot ng likod. Hindi nakakaliti sa tenga. Kung nakarinig ka ng preaching at saktang ka, salita ng Diyos ang narinig mo. Kung nakarinig ka ng preaching at nakiliti ka, cotton buds ang narinig mo. Ayun yun. Hindi dapat tayo na-offend. By the way, pasensya sa salita. Gusto ko makita ka sa kanila. Malay mo nanonood na. Parating na. Tatali ko. Hindi ko lang magsampat din ni Martin. Preach ka naman ka. Suka. Nadik nyo naman ako. Kami pag nag-preach ng heart, sasaktan ko. Tama? Right. Nung mag-preach kami ng heart, nilagpipan nyo kami. Hindi. Yung iba natampo. Yung iba nalayas. Yung iba na-absent ng 2 weeks. Tama? Ba't ko nahulaan? Ganyan din sa akin eh. Baptist din kami kaya. Ngayon ba? Bakit kasi sinasabi ito? Ano ba napapala namin sa hard preaching? Wala! Ano yung pag ako kada preach namin ng masakit, nilalagyan niyo kami, talagang mawibili kami ang preach na malakas. Ba, isipin mo kada masasaktan, nilalagyan tayo. Pero kahit din nyo kami nilalagyan pa, nag-preach kami. Dahil mahal namin kayo. Amen. Ang iniisip namin ay hindi yung aming kapakanan. Ano yung ba masama pakiramdam? Alam mo may nagtatampo sa'yo? Ano yung masama pakiramdam pag nag-preach ako ng medyo matalis na nasabi ko, may nagulong mukha? Sama ng pakiramdam. Pero ginagawa ka rin namin. Kahit wala kami nakukuha. Kasi anong meron kami? Pagmamahal. Amen. Kaya pag ang pastor nag-preach ng mahigpit, matalas, mainit, maasim, sabi niyo, praise the Lord. May pastor kami nagmamahal sa aming kaluluwa. Amen. Ang pastor na natakot mag-preach ng hard preach sa simbahan, natatakot mawala ng title sa simbahan. Kung ang tiwala ng pastor nasa Panginoon, hindi sa title, hindi siya takot mag-preach ng hard preaching. By the way, ang pasaway na Kristiyano kahit title, hindi yan nagtatayos. Ang Kristiyano na anak ng Diyos, hindi dapat madaling ma-offend sa salita ng kanyang Ama, Ama sa lupa, at Ama sa pananampalataya. Amen? Amen? Amen. So just preach the word. Preach it out of season, in season. Sa pagdating panahon, may mga makikinig na ayaw ng hard preaching. 2 Timothy chapter 4. Endure with all long suffering. Rebuke, reprove. Bakit? Ang faithful, kung talagang faithful kang anak ng Diyos, hindi dapat tayo obedient. Amen? Amen. Kung anak talaga tayo ng Diyos, anak ni Pastor Diyos sa pananampalataya, dapat orderly tayo. Kung talagang anak tayo ng Diyos, anak tayo sa pananampalataya ni Pastor Diyos, dapat hindi tayo madaling offend. Amen? Amen. Amen. Nothing shall offend them. Number 3. Favorite ito. Faithful. Ano ibig sabihin ng faithful spouse? Faithful na asawa. Ang Kristiyano na totoo matapat sa Panginoon. Ang Kristiyano totoo matatagpuan ni Lord na matapat sa Kanya ay isang faithful steward, isang faithful son, pero di sa lahat,
Hindi ko nadali yung aking gamot sa COVID. Nako. Higit sa lahat, faithful. Nasa. Makinig sa akin. Alam niyo ba na ang iglesia ay asawa ni Kristo? Kaya bilang asawa ni Kristo, body niya, bride niya, dapat matapat tayo sa Kanya. Sa samahang mag-asawa ng lalaki at babae, hindi isang lalaki at isang binabae, dapat ang lalaki at ang babae matapat sa isa't isa. Ready for this? Tatlong major destroyer. Marami pong sumisira sa samahan ng mag-asawa. Marami kung paanong ito'y sumisira din sa relasyon ng Iglesia kay Kristo. Naiintindihan niyo ba? Church, makinig kayo. Tayo bilang lokal na iglesia, tayo po ay bride of Christ. Lahat. Hindi yung iba lang. Iba kasi, sila yung bride, tayo hindi. Kami yun, si Kristo na bimili. Diba? Lahat ng Kristiyano na mananampalatayang totoo ay magiging bride ng Kristo bilang isang one body. Makinig mo dito. Bilang isang local Baptist church, tayo ay tinuturing na asawa ni Kristo. Okay? Pero yung inyong relasyon kay Kristo, merong gustong sumira. Ito rin ang gustong sumira sa relasyon ng isang mag-asawang lalaki at babae. So, ibig sabihin, in human level or spiritual level, applicable po ito. Okay? Tatlong bagay, maraming gusto sumira sa relasyon natin sa ating asawa at sa ating relasyon sa ating Panginoon na husband natin ay pwede ninyong bantayan. Tatlong major destroyers of intimate relationship with our spouse and our God. Tatlong matinding maninira ng relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa ating asawa. Okay? Letter A. Evil adultery. Pangangalan niya. Ano sabi ng mga propeta sa panahon ng Lumang Tipan? Ano sabi ni Kristo nung siya dumating dito sa lupa? Sabi, ye adulterous generation. Ang bansang Israel ay tinatag ng Diyos sa panahon ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob at na 12 kapatid na lalaki. Pero alam natin, humanly speaking, si Jacob o si Israel is adulterous man. Ang dami niyang inasawa. Kaya hanggang ngayon, hindi nabubuo ang 12 tribes. Hanggang ngayon, pasaway ang bansang Israel. Because ang human adultery had caused many continuous problems sa bansang Israel. Yun ang dahilan kung bakit ang Israel ng datna ni Kristo, hindi sila ready to receive the Messiah. Because they were adulterous generation. Ma-physical, ma-spiritual na level, ang pangangalo niya ay isang napaka-mapanganib na gawa ng Diablo laban sa buhay ng mag-asawa at gawang laban ng Diablo sa pagitan ng Iglesia at ng Panginoon si Kristo. Kaya dapat ang ating prinsipyo, no to evil adultery. Physical, sexual, and spiritual adultery has no place in the life of a faithful Christian. No. Aminin ko sa inyo totoo, marami na akong pastor ang nahulog dyan. Dahil hindi nila italaga sa puso nila na ang kanilang babaeng mamahalin at sisipingan lang ay ang babaeng kanilang pinakasalan. Kaya Pastor Just, pag binigyan ka ng babae, sabihin mo, Panginoon, kung ito ang babae na bibigyan mo ng asawa sa akin, ito lang babae sisipingan ko hanggang ako namatay. Ito lang babae hakuha ko, holding hands hanggang ako namatay. Ito lang babae susulitan mo ng honorano hanggang ako namatay. Ito lang babaeng bibigyan ko ng rose. May bibigyan niya sa akin pag ako naman ang namatay. This is a serious problem. By the way, you don't know, nangyayari sa ating bansa. Ang divorce po ay inaaprubahan. Ipinapasok na po ni Satanas ang kulturang na ipasok niya sa kanlurani na Amerika na ang pag-asawa ay isang adventure, pagnanawi palit.
Di ba? Bakit tayo sa Pilipinas? Kakarag-karag na ang kotse natin, hindi natin mapaltan. Dalawang dahilan, wala tayong pambili. Ikalawa, kultura ng Pilipino yan. Hanggat mapapaanda at sasakyan. Diba? Sa Amerika, 2 years, palit. Diba? Palit. Diba? Nadala nila ng kaisipan, 2 years, palit ng asawa. At dahil hindi pwede, ininfluensyahan nila ang konseho ng bansa para ipasa ang batas na sabing okay ang adultery. Okay ang adultery. Kaya kita niyo sa Amerika. Laro lang nila yan. Ang Baptist mahilig sa basketball. Yung basketball ang dapat tayo mahilig. Hindi dapat sa adultery. Ang Baptist mahilig kumain. Kaya dapat mahilig lang tayo kumain pero hindi sa adultery. Mga kapatid, adultery. Spiritual adultery ay walang puwang sa buhay ng Kristiyanong totoong matapat. Ay, yung pastor, kasi sinasabi niya, iisa lang ang babae sa buhay ko, iisa lang ang Panginoon sa buhay ko. Amen? Nangyayari ngayon ko ano nung pinapasok ng mga pastor. Pagsali sa politika, papasag kung ano nung negosyo. Sabi ko, nung ikaw ay ordinahan, inordinahan ka ba para magpapa ng pera? Inordinahan ka ba para magpayaman? Hindi po. Eh, bakit ka napasok niya? You were ordained to preach the gospel. You were ordained to oversee the flock. You were ordained to preach the word to these people. You were ordained to lead the church of God to become Christ-like. You were not ordained for something else. When I was ordained in 2004, it is as if I was ordained yesterday. Alam ko kung bakit ako naging pastor. Kapag inalok ko ng isang bagay na naglalay sa akin sa dahilan kung bakit inordinahan ako, hindi ko tinatanggap. Dahil alam ko kung saan ako papunta. Alam ko kung anong panawagan ko. Dahil pag ako'y kumagat ng kumagat, baka isang araw kung sino-sino ng babae pala ang kinakagat ko. Ano po? Hindi chismis. Dito lang sa Batangas. Pag ginawang tanong. Malungkot yan kasi Diyos, di ba? No to evil at all. Pag di nyo asawa, huwag nyo hawakan. Pag di nyo asawa, huwag nyo iangkas. Bakit? Pag napapreno ka, nahalata ako, paano yung preno mo? Pastor Balubak eh. Talaga? Suddenly, na-membreno ka sa lubak. Dati nung sigulat ang iyong angkas, talagang kayo sarap pinag-iyong ka. Abay, nung sisister niya kasi, preno. Abay, ito, preno ba talaga? Ang gusto mo? Lalahi ako. Naaakit ako sa babae. Ewan ko lang kayo kung sa babae kung kayo naaakit. Nakasa ko na lalaki na. Huwag na huwag. Mapapansin ito. Hello! I'm just making it funny to you, but it's a very serious offense in the eyes of God. Sabi ng Bible, ang nagkukumit ng sexual immorality, ang kanyang kahiyan ay hindi nabuburat, nawawala. Dahil ito ang kasalanan, ginagamit mo ang buo mong katawan. No. Hebrews 13:4. Basa na yung danta, ano? Hebrews 13:4. Ano ho ang sabi? Ang mga lalaki at mga babae, marriage is honorable in all. Alam niyo ba, ang marriage lang ang klase ng relationship na inilintulad ng relasyon natin kay Kristo. Okay, kaya honorable of all. Sabi dito, and bed undefiled. Ano yung bed undefiled? Wala kang ihihigang babae sa kama mo, kundi yung asawa mo lang. Ayun eh, but whoremongers and adulterers, God will what? Hindi ako misabi. Hindi ako misabi. Ayun eh, 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God?
Be not deceived, neither fornicators, that is sexual intercourse with someone hindi mo asawa, nor idolaters, may sinasambang iba bukod kay Kristo, nor adulterers, nagkakaroon ng sexual relationship hindi asawa, nor effeminate. Ano yung mag-effeminate? Mga tao na nagkakaroon ng mga tinatawag na immoral relationship sa kapwa babae o kapwa lalaki, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Ano yung sabihin ni Pablo? Kayo mga taga-Korinto, hindi nyo ba naiintindihan? Binanggit niya yung mga kasalanan at mga adultery na yan. At hindi nyo ba alam na walang adulterous people in heaven? At dahil dati kayong ganyan, dapat hindi na kayo ganyan! Andiyan ba kayo? Isa ko sa pinakahinihipitan ko sa aming simbahan na yung issue na yan. Dahil ang pinag-iingatan, pinaghahandaan pag ako'y namatay. Baka maging miyembro ng pastor na babalik sa akin ay mga ganitong tao. Hindi na natin sinahatulan. Alam niyo, may mga kasong ganyan ng unbeliever kapag ganyan ang sitwasyon mo. Naintindihan ko yun. Wala kang alam sa salita ng Diyos. Pero ngayong Kristiyano ka na, dapat maayos ng buhay mo. Amen? So, no to sex. Hindi lang evil, adultery, excessive anger. Sinong nagagalit? Nasaan mic? Hindi ka nagagalit? Talaga? Sino yung nagagalit? Pag hindi ka nagagalit, hindi ka normal. Kasama sa normal na emosyon ay ang galit. Okay, pero ano sabi? Excessive. Okay, Proverbs 14. Proverbs 14. Patapos na ako. Alam kong marami kayo sanay dito sa ganito, pero gusto ko lang maging bless sa inyo para kahit di na ako bumalik, magpag-iwan ako ng blessing sa inyo. Proverbs 14, verse 17. He that is soon angry. Pag sinabi soon angry, wala akong dahil kagalit. Galit o galit? Ano? Di ka? He is soon angry, dealeth foolishly. Ibig sabihin, ang taong wala may kagalit, galit o galit, ay isang fool. Mangmang! Colossians 3:8. Colossians 3:8. At tapos may susuro ako sa inyo na sinabi sa akin sa pastor na realize ko mali siya. Colossians 3:8. Ano ang sabi ng Colossians 3:8 dito? Sabi, but now ye all also put off, alisin all this, anger, alisin daw anger. Diba? Wrath, puot, manis, nag-iisip ng masama, nagpaplano sa blasphemy, na nagsasalita ng laban sa Diyos para siya ay bastusin, filthy communication, bastos na pagsasalita, out of your mouth. Alisin daw dapat yan. May isang pastor nagturo sa akin na ganito na ako bata pa, sabi niya, alam mo Brad, okay lang magalit, huwag lang magkasala. Ang ginamit niya yung, I think it's, I don't remember, sabi niya, Ephesians siya, be angry but sin not. Kaya sabi niya, kita mo, pwede ka magalit, huwag lang magkasala. So, nung akala ko tama ito, sabi ko, okay lang magalit, basta huwag lang magkasala. But I found out becoming an angry man because I learned something that was absolutely wrong. Makinig mabuti. Sino sa inyo pag nagalit, hindi nagkakasala? Hindi makatas na kamay, no? At yan ang tamang sagot. Ba't ka nagalit? May naisip kang? Hindi pa ba nagkasala? Pag nagalit ka, may lumalabas ba? Pag nagalit ka, wala bang kasama doon? Walang taong pag nagalit, hindi nagkakasala. Ito totoo. Dahil ang galit na hindi galing naman yan sa Diyos ay nagdadala sa atin ng kasalanan, ang tama, iwasang magalit. Kung magalit ka man, hindi mo kakila ng yan, Lord, masama na po sa bisko. Lord, masama ang kalawang kayo member. Masama naman kayo. Hanggat hindi naman si sister ni brother. Kaya agad ako, Lord, huwag mong pahintulutang manatili ang galit. Excessive anger is an anger that is beyond your control. Let the Spirit of God control your anger. Amen? Amen.
Kaya isang pastor, pag magagalitin, pangit eh. Ako'y nanenermon. Ako'y nagpapakita ng galit sa tamang mga bagay. Yung galit bang natural? Diba? Kaya sa ginawa, hindi siya gumawa. Kaya pag tayo nagkakasala, tayo sa mag-asawa, diba? Diba, ang ikalawang problema ng mag-asawa yung away. Ito naman nakakapagtaka. Magkaganto mag-asawa. Parang hindi nagsimba. Mga magsama ka. Sabi ko, Brad, sis, ba't wala ka rin church? Magkagalit po kami ng miss ko. Sabi ko, nagkagalit kita yung dalawa. Hindi ko. Aba, ay dapat yung miss mo, iniwanan mo. Hindi naman tayo magkagalit eh. Hindi naman si Kristo nakagalit nyo. Bakit si Kristo ang iiwanan nyo? Fool. Kaya ang yung soon to agree is a fool. Hindi nag-iisip ng tama. Diba? Basta galit yung miss ko eh. Di tama-tama, di iwanan mo. Galit nga eh. Are you with me? Ito totoo. Pag tayo may emotion, lalo sa anger, napok-frozen. Sisirain niya ng relasyon ng mag-asawa, sisirain niya ng relasyon natin sa kapwa natin. Kaya, no to excessive anger. Next, and I'm done. No to empty abundance. What do you mean empty abundance? Ito po yung kasaganaan na hungkang. Naalala sabi ng Bible, may mga Kristiyano daw, may mga mananampalataya, nagsisilip ng kayamanan sa butas na bulsa. Nawawala ang purpose ng material blessing. Nakay sa akin na, hindi lahat ng abundance ay galing sa Diyos. Minaalala ba ako sa Matthew chapter 4 kung sino nag-alok kay Kristo na sabi niya, o yan, ang bato, ba yung tinapay? Tama si Satanas. Hindi talaga nag-iisip ng tao yan. Hindi pala yung espiritu niya. Diba, alam ko, at tinapay galing sa arena. Hindi ito biro. Si Satanas talaga hindi nag-iisip. Sasabihin, yan ang bato, ba yung tinapay? Si Kristo ay anak ng karpintero sa lupa. Pero nag-iisip si Kristo, si Kristo, hindi naman sa tinapay na nabubay din tao sa salita ng Diyos. Ang sunod na inilok ni Satanas kay Kristo. Is that correct? Ano ang sunod na inilok ni Satanas kay Kristo? Kingdom. Kaya man, abundance. So hindi lahat ng abundance galing sa Diyos. Meron tinatawag na empty abundance. Ito yung kasaganaan na naglalayo sa isa church. Ito yung kasaganaan na nagpapalaki na yung ulo. Ito yung kasaganaan na ang itiwala mo nasa kasaganaan na wala sa nagpasagana sa iyo. That is empty abundance. Psalms 52. Psalms 52. Sabi po ng dalawang talata ng Dan, Psalms 52, verse 7 and 8. Lo, this is the man that made not God his strength. May mga tao daw na ang kanilang kalakasan ay hindi ang Diyos, but trusted in the abundance of his riches and strengthened himself in his wickedness. May tao daw na ang kanilang tiwala ay sa kanilang kasaganaan at kayamanan, hindi sa Diyos. Nangyayari ba yan? Nakakita ko ng mga Kristiyanong noong karaniwan pa lang ang trabaho, lagi nasa simbahan. Noong magkaroon ng negosyo na kumikita, nawawala na ng hapon. Noong dumami ang branch na negosyo niya, pati linggo na maghapon nawawala na. That is what I call empty abundance. If I may quote Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang tunay na abundance at good success ay ang success ng Diyos na nagbigay sa iyo. Success na naglalapit sa iyo sa Panginoon. May mag-asawa nung sila ay nagtitinda lang ng mga barbecue pa sa tindahan, sa bahay nila. Masaya sila. Namimili si Mister ng baboy, dadating si kay sa bahay, si Miss na ready ng mga pantimpla, may kape na, almusal, magaling nga kamili si Mister.
Then, tinitimpla nito, magkasama sila dito, yung barbecue, tapos si Mrs. iniiyaw sa harapan ng bahay, kumikita ng halagang 500 hanggang 1,000 maghapon. Diba? Pero sila yung masaya. Ang kanilang barbecuehan ay pinagpalan yun. Dinayo ng mga tao. Mula sa isang lamesa, yung kanilang harapan ng bahay, ginawang kainan. Ginumog ng tao. Hanggang sa sila ay nagtayo ng mga branches ng barbecue and grill house. Si Mister, iniikot araw-araw ang kanyang mga branches. Si Mrs. naman, abala sa pagkukwenta, kinikita, at mga kaabalahan. Siyempre, kasama pa dyan yung add to cart. Diba? Diba? Patara ka na. Di ba? Di ba? Add to cart. Dumating yung panahon, ang mag-asawang ito, pinag-aaway na. Okay. Is that abundance from God? That is what I call empty abundance. Walang masama na umayos ang negosyo. Walang masama na magkaroon ka ng pinagkikitaan ng trabaho. Pero tiyakin nila na ang abundance of blessing ay good success dahil hindi kayo lumalayo sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Amen. Mga mag-asawa, huwag niyo ipagpalit ang relasyon niyo sa pera. Mamamatay kayo na kasi mama. By the way, yung Mrs. Jo, pag namatay kayo, kasi masaya. Kasi patay ka na. Kanya na ang pera. Is that correct? It's wrong, but it happens. Masarap yung paghiga ko sa aking gabaon. Ang aking asawa, iiyak ng iiyak. Iiyak kasi sabihin niya, nawalan ako ng patuwang sa buhay. Nawalan ako ng lalaking laging namumulit sa akin ng gabi-gabi. Nawalan ako ng lalaking kahit ako'y sinisigaw at sinusulpungan, ay araw-araw akong minamahal. Nawalan ako ng pastor na asawa. Panginoon, salamat, binigyan mo ako ng ganitong lalaki sa iyo. Hindi yung pag ako namatay. Panginoon, bakit ganyan lang? Tagal kong pinag-pray ito. Praise the Lord, He's dead. I'm done. Are you a faithful spouse? Hello? Isa ka bang natapat na asawa sa iyong wife at sa husband mo? Hello? Ang tunay na matapat na Kristiyano, matapat na? Ang tunay na matapat na Kristiyano, matapat na anak, faithful son. Ang tunay na matapat na Kristiyano, matapat na asawa. Ano? Ganyan ka ba? Tayo na. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po yung mensahe na inaayaw sa dinamahal na iglesia ko sa Panginoon Diyos. Salamat po sa buhay nila, sa kanilang attentiveness to listen to the preaching of Him where I pray. Sa invitation na ito, kausapin niyo po sila, nawa po sila itubugon, na may kababaang loob sa, kung merong pagtutuwid ka binigay, hamon na inilatag sa kanang tanggapin na may kababaang loob. Kung may kasalanan na hayag, hihingi ng patawad at mababa, hindi ayos sa mga pagkakamali. Usapin niyo po ang church nito habang na kayo nakapikit, habang binibigay ko ito po sa Diyos. Habang na kayo nakapikit, po sa Diyos. Habang lahat ay nakikot na kapitid. Dalangin ko po aming Diyos na mga mensahe, mga salita na nahayag po mula sa inyong pong banal na salita. We pray na ito po ay tumingo sa puso at isipan ng bawat isa. Masakit ang mga mensahe nahayag. At tunay na iyong pong salita, matalas sa aling magtabak na magkabila at talim. Napakaganda ng mensahe. Nawa ang bawat isa, kung kayo man ay nasaktan, huwag na huwag po tayong ma-offend sa mga heart preaching. Bagkos ito po'y tanggapin po natin sa ating pong puso na may kagalakan.
upang masabi po na tayo po ay isang matapat na anak. Naway alisin natin sa ating pong puso ang anumang galit. Naway, kung tayo po ay nagagalit ng sobra, lumapit agad tayo sa ating Diyos. Hilingin natin na alisin ang galit. Hilingin natin na tayo ay bigyan ng mapagpakumbabang puso. Salamat po aming Diyos sa oras na ito. Kapatid, ang prayer mo ba ngayong umaga? Pastor, nais ko po na maging matapat na steward. Marami na pong mga tithes and offering ang di ko po naibigay. Ito po yung aming pong prayer ngayong umaga, Pastor. Pastor, nais ko po maging matapat na stewards. Na yung aking boses, yung aking mga talento, ang aking lakas, dalangin ko po, aming Diyos, na ito po ay magamit sa iyong kaluwalhatian, sa paglilingkod, sa iyong gawain. Kapatid, ito ba yung prayer mo? Kung ito yung prayer mo na nais mong ipagamit ang iyong talento, nais mong ibalik sa Panginoon ang mga tithes na hindi mo naibigay, maaari bang itaas mo ang iyong kanang kamay, nais kitang isama sa pangalan. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Pastor, nais ko po na maging matapat na anak. Nawa, ilagay sa aking puso ng ating Diyos na talagang mahalin ko ang ating Diyos ng buong puso. Mahalin ko ang aking ama, ang aking tatay sa laman. Kahit hindi siya kaibig-ibig, kahit siya isang lasenggo, kahit siya isang babaero. Nawa, ilagay po sa aking puso ng ating Diyos na siya aking mahal. Kapatid, ito ba yung prayer mo? Nice kita isama sa Panginoon. God bless you. Sino pa po? Kung ito po yung prayer niyo po, maaari po bang tasin kanang kamay? God bless you. Kapatid, ang prayer mo ba this morning na ikaw ay maging matapat na asawa? Lahat ng Kristiyano, mga asawang babae ni Kristo. Ito ba yung nais mong ipag-pray this morning? Nais mo bang ipag-pray this morning na ikaw ay maging matapat na asawa sa iyong asawang lalaki, sa iyong asawang babae, habang ikaw ay nabubuhay? Ito ba yung prayer mo? Maaari bang itaas mo yung kanang kamay, nais kitang isama sa prayer? God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Ang lahat po ng mga nagtaas ng kamay, inaniyahan ko po na lumapit dito sa unahan tayo po ay lumuhod. Or kung di man po kayo makalapit dito sa unahan at kayo nahihiya, sige po. Kahit di yan na lamang po sa inyong pinatatayuan, tayo po ay sama-sama lumuhod sa ating Diyos. At sinabi po sa Bible, sa kanyang banal na salita, sa Holy Bible, that at the name of Jesus, every knee should bow. Kapatid, ito yung isa sa mga pagkukulang natin. Nakalimutan natin lumuhod sa ating Diyos. Mabuti pa yung ibang tao na kahit mali ang paniniwala nila, sila ay laging lumuluhod. Pero bakit kung sino pa yung mga nasa katotohanan? Sino pa yung nasa tama? Nahihiyang lumuhod, hindi kaya magtiis upang lumuhod. Nawa po, magkaroon ng isang malaking pagbabago sa ating buhay. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tapat kailanpaman. Marami tayong pagkukulang sa ating Diyos. Hindi tayo perfect. Marami tayong pagkakamali. Ganun pa man ang ating Diyos na pinaglilingkuran na nanatiling tapat sa atin. Kaya sana this morning naging hamon ang mga mensahe na ating po napakinggan. Sana ipag-pray natin bawat isa na bago bumalik ang ating Panginoong Jesus, bago tayo humarap
sa kanyang luklukat, sa kanyang hukuman. Nawa, tayo naging matapat at sabihin sa atin ng ating Panginoong Jesus, well done, thou good and faithful servant. Maraming Kristyano sa simula ay naging tapat o nagsimula na maganda at maraming Kristyano ang hindi nakatapos na may katapatan. Kaya sana dalangin ko this morning, hangarin natin, naisin natin na tayo maging tapat sa ating Diyos. Tayo po this morning magkakaroon po ng 2 minutong sariling panalangin. Ang mga nais nyo pong ilapit sa ating Diyos, sige po, ilapit na po. Ang nais nyo pong ihingi ng tawad sa ating Diyos, sige po, ating pong ihingi ng tawad ngayon. Kung meron tayong nais hingin sa ating Diyos, sige po, lumamit po tayo. Meron po tayo ngayon 2 minuto na manalangin. Sige po, simulan po ngayon. Habang natin nakalupot ng pagiging sa pagpapatuloy ng ating panalangin. Ama namin Diyos, salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pribilegyo na makapaglingkod sa iyo. Salamat sa iyong katapatan sa mga buhay na inyo po pinahiram sa amin. Salamat na kami primerong ganitong pagdiriwang. Salamat ginamit mo po si Pastor Manuel Abanilla upang ay pong mga salita ay muling magpaalala sa amin sa mga bagay na dapat po namin gawin. Tunay na minsan, hindi lang po minsan, tunay na meron pong hindi maayos sa aming pong buhay. Na kami po ay kinakikitaan ng disorder. At kami po ay kinakikitaan din po ng disobedience. Marami pa yung aming reklamo na minsan mas pinipili muna namin sumuway o magreklamo bago kami sumunod. Nawa, tunay na amin po munang subukang sumunod at huwag namin subukang sumubay. Salamat po sa buhay po ni Pastor Manuel. Dalangin ko po aming Diyos. Tayo po siya magbalik sa Kanya ng pagpapala. Pagpalain mo po si Pastor Manuel ang kanyang asawa at agawain po ministry po doon sa Padre Garcia na hindi po pinagkatiwala sa Kanya. At sa Kanya po mga anak, pagpalain mo po aming Diyos. Maraming salamat po sa mga ganito. Aming binabalik sa iyo lahat ng pabulit pa sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Brother, please. Tayo po tayong lahat. Tayo po riyan na sa ating po. Tawagin natin ang ating butihing usher. Si Brother Nathan. At si Brother Jamar. Kapatid na Jason Benabe. Para sa ating preparatory prayer. Let's pray. Panginoon Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa araw ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga salitang nahayag na ito. Kailangan namin Panginoon na mga nahayag na salita na yung Panginoon yung bilang na basta narinig. Kundi na i-apply namin Panginoon ito sa araw-araw. Kaya Panginoon kami magkakaloob. Pagpalain mo po Panginoon.
At nawa Panginoon, ito ang maliliit ng Panginoon ay makatulong sa ating ng gawa. Kaya po ito Panginoon, binabalik namin ang puro pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. As we take our offering, let's sing Count Your Blessing. When a paradise belongs to our tempest tossed, when your heart is discouraged, feeling always lost. Count your many blessings, and them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, and them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Salamat po, kaya nabulong sa inyo po. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Okay, bilang pasasalamat po sa ating speaker this morning, in appreciations for blessing us with an inspirational message of the gospel of Jesus Christ, we therefore